Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ng universal charge ang ating mga consumers na ang isa sa binabayaran dito ay yung pagkakautang ng matandang National Power Corporation. Hanggang ngayon, yung modality ng pagtasa o pagtaya ng rates ng electricity na ginagawa ng ERC ay nakabase doon sa tinatawag na performance-based rate na kung saan plano pa lang ng isang distribution utility o ng transmission utility, plano pa lang at hindi pa nagagawa lahat kung ano yung nakaplanong gagastahin nila ay babayaran na kagad ng consumers. Hindi kagaya nung nakaraang modality na yung tinatawag na return on rate base, ito ay nakabase doon sa kung magkano ang ginasta ng utility. Makatwiran yun sapagkat base sa kanyang ginasta, doon ka kukuha nung iyong maaring maging ganansya. Ngunit sa ngayon ay hindi. Plano pa lang na ito yung kanilang gagawin at nakalagay dyan ang kanilang gagastahin ay magbabayad ka na base sa plano. Pangalawa, hindi nagagawa yung tinatawag na ARCOA. Ito yung pagtitingi ng mga o yung pagkalas doon sa tinatawag na tinatawag na captive market, for example, ng Meralco. Yung ay tinatawag retail competition and open access. Ibig sabihin, kung isang community ay nakagagasta ng total na 500 kilowatts, alam mo, yung subdivision namin, 500 kilo, pwede ka nang mag-apply doon sa tinatawag na ARCOA na kung saan pwede kang kumalas sa captive market ng Meralco at may tuturing ka ngayon na contestable market. Makakapili ka ngayon ng magsusupply sa'yo doon sa mababang, maaring mas mababa kesa doon sa dating ibinibigay o pinapasa ng Meralco. So marami akong naiisip na kaparaanan. Magtatagal lamang tayo kung iisa-isahin ko. Yeah. Kaya ako gustong pumunta ron. Alam ko iba yung dynamic sa Senado, Ms. Maharlika. Dito sa House of Representatives, tumanda na ako dito. Nag-google ko na mahigit na 17 years. Iba ang dynamic ko. Yung pakikisama rito, sobra-sobra. At masyadong mabagal ang mga magagawa mo rito at maaaring ma-prostrate ka pa. Kagayang nangyari sa akin itong mga huling araw. Frustrations na nangyari sa akin. Kaya sabi ng mga kasama ko at kasama sa mga nananawagan, umalis ka na riyan, pumunta ka na lang sa Senado. Dadaling ka namin doon. Sapagkat doon, kumbaga sa niluto ngayon, hindi namin malaman kung anong luto ang Senado ngayon eh. Hindi namin mapicturan kung yan ay kare-kare, kung paksiw, kung adobo, kung sinigang. Sapagkat yung mga nandyan ay hindi yung sahog ay hindi magkakatugma. Ngayon, kaya ka namin gustong dalhin diyan kahit hindi magkakatugma yung sahog na yun diyan. Baka niya magsilbing magic sarap na lang at doon sa lasa na yun na matitikman ng mamamayan, doon sa lasa pa lang, baka pagmulan na yan ang pag-asa. Yun ang kanila sinabi Maharlika. Actually, maganda yung pagpapaliwanag mo, no, Kong, dahil, mababawasan yung burden ng ating mga mamamayang Pilipino dahil sa mga hindi makatarungang mga charges nga dyan, katulad na ng system law sa Meralco. Kung ano yung sa tingin mo talaga na nagiging problema dyan sa Congress? Kasi recently, di po ba tinanggalan ka ng 5 committee? Tama po ba? Tinanggal ka ng as chairman at member of the committee of the committees. Ms. Maharlika, pati nga aking pagiging vice chair doon sa mga committees na yon, lalong-lalo na yung pagiging miyembro ko sa Commission on Appointments, ay talagang hinubaran ako. Ganun ang kanilang pananaw kung ang isang katulad ko ay nagpapaalala lang sa kanila kung ano yung mga aksyon na nakabase sa tuntunin. Kung ano yung mga dapat nating gawin na huwag tayong tataliwas doon sa mga tuntunin na pinangalagaan natin. Ang totoo, yung mga yan ay naging tradisyon na sa atin. Ayaw nila ng gano'n. At pagkatapos, siguro, dahil nga sa kanilang kagustuhan na ako'y sumama sa Quadcom at ako naman ayaw na sumama dyan, wala akong nakikitang kabutihan at walang koreksyon. Ang sabi ko sa kanila, kahit nagawin pa natin Quadcom yan, hindi pa rin tayo makaiiwas sa pananagutan ng lahat ng gagawin yan ay in aid of legislation. Sa umpisa, ay doon pa lang sa SMNI issue ay ayaw ko nang pumunta ron sapagkat sabi ko, wala ka kung katwiran. Yung tatanggalin nyo yung prangkisa ng SMNI. Nagtanong lang yung mga tao kung anong issue tungkol dun sa travel allowance ng ating speaker.
yun naman ay isang legitimate issue. Question. At ito ay kasasangkutan ng public interest. Ba't hindi natin sagutin? Ba't kinakailangan natin silang usigin at dalhin dito, imbestigahan at pagkatapos ipakulong sila? So ayaw ko sumama doon sapagkat hindi makatwiran. Pangalawa, itong Quadcom, hindi ako naniniwala doon sa composition ng Quadcom sapagkat iisa lamang ang direksyon nila. Ito ay magpo-prosecute ng isang tao na alam na natin kung sino. Kahit hindi na natin banggitin ang pangalan, very obvious na ang direksyon ng kanilang mga tanong at kanilang mga aksyon sa araw-araw ng kanilang pagdinig, isang tao lamang ang kanilang pakay dito. Kaya sabi ko, hindi ako sasama. Ngayon, hanggang sa dumating ang panahon ng budget briefing, ay pinaalala ko sa kanila dahil nag-aaway-aaway sila at pinagtatanong nila yung ating Vice President na sabi ko, hindi ganyan ang naging kalakaran natin. Respetuhin natin ang tradisyon. Huwag ninyo kung isasangkot yung accountability doon sa tradisyon. Magkaiba yan. Yes. Pwede naman natin kung i-harmonize yung dalawang yan. Budget briefing pa lang tayo, hindi tayo nag-iimbestiga. Ang budget briefing ay dapat nandyan yung pagrespeto at pagtitiwala sa tatlong magkakahiwalay, ngunit magkakapantay-pantay na sangay ng ating pamahalaan. Ngayon, ayaw nilang makinig sa akin. Ang akala nila ay may kinakampihan ako. Wala akong kinakampihan Kung kinakampihan ko yung katotohanan sapagkat ang office of the Vice President ay iginagalang. Meron akong katwiran sabihin sa inyo ako'y nagtagal na rito kayo, mga bagito lang kayo. Nakita ko na kung paano natin dinispose ang budget ni Noli Di Castro, ni Jojo Binay, maski si Madam Leni Robredo, at ngayon nga yung ating Vice President Sara Duterte. Bakit tayo mag-iiba ngayon? Bakit tayo mag-aaway ngayon? Yung dalawa panahon na nilatag natin ang kanyang budget 2022 dahil hindi pa kayo magkakaaway noon, 2023. Ganun din naman ang nangyari. Wala tayong pag-aaway. Bakit itong 2024 naging critical sa atin? Dahil nga baka nag-aaway-aaway na kayo? Hindi ako ganun. Dapat maging consistent tayo sa ating mga tuntunin, lalong-lalo na yung mga tuntunin na siya nating pinagalagaan sa mahabang panahon. Ang institution natin ay tayo ang nagiging ay tayo ang kanyang muka. Kapag tayo ay ganito, hindi na tayo karapat-dapat na manatili pa sa isang institusyon na dapat sana ay tayo ang nagmamahal at gumagalang. Ayun, ang ginawa nila, tinanggal lahat ako sa mga committees at saka yung aking membership sa Commission on Appointments. Yun. Actually, nakita namin yun kung Marcoleta, no? Nakakalungkot kasi yung mga tinatawag na nating lingkod bayan ay sila pa yung mga bumabali at hindi sumusunod sa ating konstitusyon, sa ating batas. Kayo po bilang congressman, nakita ninyo yung injustice, talagang unfair treatment sa Vice President at sa iyo. Paano nila ngayon yung mga mamamayan na tumitingala dito sa mga politiko na to na dapat sila po ang gagawa ng tama, ipapatupad ng mga batas, irerespeto para sa taong bayan. So, ang nararamdaman po kasi namin, like ako, nakikita ko, active ako everyday, minomonitor ko nangyayari sa Pilipinas, parang hopeless case na ang ating bayan. Magiging hopeless nga kapag hindi tayo nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga pinili ko na kumandidato na senador na independent para sa pamagitan man lang nito ay maipakita natin sa kanila na kahit kailan ay ang sinasaydan lang natin kung ano yung tama, kung ano yung totoo at kung ano yung matuwid. Ayaw natin mag-side ng kung kani-kanino sapagkat ang gagawin nating pagsaside kung kani-kanino ay magpapasama lang sa kalagayan natin. Ngunit ang nakikita ng mga taong bayan ngayon, akala naman ng aming leadership sa House of Representatives sa pamimigay ng kung ano-anong mga ayuda sapagkat ito na lang ang nalalaman nila gawin dahil maraming nahihirapan at maraming mahihirap ngayon. Ang buong akala nila ay sa pamimigay ng ayuda ay natutuwa na yung mga tao. Hindi ganun ang nararamdaman, Ms. Maharlika. No? Unang-una, yung pamimigay ng ayuda na iba't ibang klase. Merong AIX, merong AKAP, merong MAIP, merong TUPAD. Maganda naman ang epekto nito. Kaya kapag hindi natin masusustain ito on a long-term basis. Sapagkat ang kailangan ng tao ay yung trabaho. Kaya kailangan payabungin natin ang ating ekonomiya. Kaya nga pinipilit ko nga ibaba ang kuryente itong pagsisimula ng maraming negosyo sa ating bansa. Sapagkat pag mababa ang kuryente, may inganyo ang mga mamumuhunan, magtayo ng negosyo ng mga pabrika na kung saan mag-generate ng maraming trabaho, makaka-produce ng maraming pagkain, bababa ang pagkain. Ito ang kailangan ng mamamayan, hindi yung ayuda. Hindi yung bigay dito, hindi yung bigay doon. Akala naman nila, ay gusto yata nilang sabihin sa tao na yung pinamimigay nila ay galing sa bulsa nila. Hindi po, pera din natin ito eh. Pera din ng gobyerno ito eh. Hindi po ito yung unang tuntunin o yung gawain ng Congress. Hindi po kami inihalal
ng mamamayan bilang congressmen or congresswomen para kami pumunta sa lugar nila at mamigay po ng ayuda. Hindi po yun ang tungkulin namin. Maaari pong sa ibang pagkakataon na ipadadaloy sa amin. Ngunit hindi po yun ang pangunahing gawain namin. Kaya maaring namamali po yung ibang kababayan natin na akala nila dahil sa nabibigyan sila ng ayuda, napakaganda na po ng ginagawa namin. Sa totoo lang, Ms. Maharlika, sa maraming pagkakataon na lumibot ang mga kasamahan ko sa mga ayu-ayudang ganito, siguro nakakamahigit na 15 lugar na. Isa lang ang aking napuntahan dahil nga meron akong isang dahilan na personal kaya lang ako pumunta ron. Ngunit hindi maatim ng aking kalooban na para bang ang ginagawa namin ay napapasaya namin ng mga tao dahil nakakapagbigay kami ng ayuda. Ngunit ang epekto nito ay malalim. Kapag ka ikaw ay bigay ng mga ayuda o subsidy nang wala namang equivalent na production, alam mo, sa bandang huli tayo lulugso rito eh. Kaya sa ngayon, at ito'y pinananagutan din naman ng ating DOF, ang ating paggasta ngayon sa isang araw, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng ating mga kababayan ito. Ang halagang ginagasta ng ating bansa sa ngayon ay 15.8 billion pesos. Ngunit yung ating income, yung ating nalilikom na pangkabuhayan ay umaabot lamang na 11.7 billion pesos. Sa Makatwid, meron tayong deficit na 4.1 billion pesos. Araw-araw ito. Ibig sabihin, tayo ay nangungutang ng 4.1 billion pesos per day para lang masustain natin ang ekonomiya. Ibig sabihin yan, ewan ko, mga 270 million per hour. Ganito ang mangyayari sa atin. Ang long-term effect nito, hindi makakabuti sa ating ekonomiya. Maaring sa unang tingin, ang mga tao sapagkat naaabutan sila ng konting tulong na baka mapasaya mo sila. Ngunit sa ilang araw lang siguro yon. Ano naman ang kinabukasan nila?